Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa kaalaman natin na nandito tayo sa buwan ng Muharram. Ilang araw ang lumipas na pumasok sa atin yung Amun Jadid, yung bagong taon sa atin. At hindi rin lingid sa kaalaman natin na dito sa buwan ng Muharram ay meron ding mga araw na exclusive ito na ginagawa ng isang mananampalataya na magkakaroon siya ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi niya pinalampas ang mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang pag-aayuno. Ito yung mga voluntaryong pag-aayuno natin dito sa Muharram, at hindi rin lingid sa kaalaman natin mga kapatid, itong buwan ng Muharram ay napaka-historic nito sa atin. Maraming mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na dito sila tinubos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito laban sa mga tao na mapang-api o sa mga taong musyrik, mapagsamba sa Diyos-Diyosan noong panahon nila, at kabilang si Musa alayhi salam. Ito yung pinaka-familiar sa atin na sa buwan ng Muharram, ito yung buwan na niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam laban sa kamay ni Firaun noong panahon na yon. Kabilang sa mainam na gagawin natin dito mga kapatid ay tayo ay mag-aayuno sa ika-10 araw sa buwan ng Muharram. Ito yung tinatawag natin na Ashura. Noong nag-immigrate ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungong Madina, nadaanan niya ang mga Hudyo na sila'y nag-aayuno sa ika-10 araw sa buwan ng Muharram. Nung tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung bakit sila nag-aayuno dito sa ika-10 ng buwan ng Muharram, sabi ng mga Hudyo na ito ay bilang paggunita nila sa tagumpay ni Musa laban kay Parowa, kay Firaun nung panahon na yon. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, kung aabutan ko ang susunod na taon ay pag-aayunuhan ko ang ika-9 sa buwan ng Muharram para hindi ako mahalin tulad sa mga Hudyo. So ang pinakapunto doon mga kapatid, hindi lang ika-10 araw sa buwan ng Muharram ang pinag-aayunuhan natin, kundi pag-aayunuhan din natin ang ika-9 na araw sa buwan ng Muharram. Ang ika-9 at ika-10. Ang layunin natin doon, unang-una, ang pagtugon natin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang hindi tayo mahalin tulad sa mga Hudyo na sila ay nagdiriwang dyan sa ika-10 araw ng Muharram, na katulad ng pagdiriwang natin bilang paggunita sa kaligtasan ni Musa alayhi salam sa kamay ni Firaun. Ngayon, ano ang gagawin ng isang tao kapag hindi siya nakapag-ayuno doon sa ika-9 at naalala lamang niya noong ika-10 araw na sa buwan ng Muharram? Kapag hindi mo napag-ayunuhan yung ika-9 na araw sa buwan ng Muharram, sabi ng jumhurul ulama, nararapat na pag-ayunuhan mo yung ika-10 at hanggang ika-11 para lang hindi lang isang araw ang pag-aayunuhan ng isang tao. So gagawin nating 2 araw ang ating pag-aayunuhan. Kung kaya natin sa ika-9 sa buwan ng Muharram, hanggat sa ika-10, 2 araw ang pinag-aayunuhan natin dito sa buwan ng Muharram bilang pagtugon natin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang tanong, ano ang gantimpala ng pag-aayuno ng tao sa ika-10 araw ng Muharram? Tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis na mula kay Abi Qatada radhiyallahu an, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Sabi ng Rasulullah, ang gantimpala ng pag-aayuno natin sa Ashura, sa ika-10 araw sa buwan ng Muharram ay pagbubura ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nakaraang taon na kasalanan natin. Isang taon na nakalipas na kasalanan ay kayang burahin sa pamamagitan ng pag-aayuno natin sa Ashura, sa ika-10 araw sa buwan ng Muharram. Kaya't huwag natin palampasin itong 2 araw na ito mga kapatid upang makamit natin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, sapagkat alam natin na walang ni isa sa atin na hindi tayo nagkakasala. Lahat ng tao ay may kasalanan. Kaya ito ang pinapanatili nating gawin sa Islam para unti-unting mabubura at patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan pa natin itong ika-10 araw sa buwan ng Muharram, at hindi lang itong buwan ng Muharram na ito, kundi sa mga susunod at marami pang buwan ng Muharram ang maaabutan natin sa pamamagitan ng pagsunod natin kay Allah, paglayo natin sa mga ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin nawa sa atin, ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga ibada natin, lahat ng mga mabuting gawain natin dito sa mundo, sapagkat nandito tayo sa katotohanan, mga kapatid, na walang sino mang sa atin na makapagsasabi na ang aking mabuting gawain ay automatic na ito ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang prinsipyo natin sa pananampalatayang Islam, gumawa ka ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundan mo ito ng pagdudua sa Kanya na ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi lahat ng kabutihan o pagsamba ng tao ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga tao na binanggit natin. Kaya pinagsusumikapan natin, ipinagdudua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mabuting gawain natin, pagsamba natin sa Kanya, pagsunod natin sa Kanya, ito ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at igawad sa atin dito pa lang sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.